Ang Iran sumuko na mga kababayan ha. Matindi to ha. Malupit to. So, ang Iran sumuko. Aray ko. Ito ang sama-sama natin panonoorin mga kababayan ha. Ito yung matinding balita ngayon sa Middle East. Sa gera ng Amerika at Iran. At isa pa, ang Amerika nagpadala na ng mga F-22 Raptor sa Pilipinas. Ito yung matitinding malulupit na eroplano ng jet fighter ng Amerika. Matindi to, mga kababayan. Ito yung sama-sama natin panonoorin ha. At isa pa, ang Israel ha, tuloy ang pag-atake. Matindi, malupit talaga to ang Israel, no? Kaya nga mga kababayan, sama-sama natin panonoorin to at bibigyan ng reaction. Okay, kasi ito yung mainit na balita ngayon sa Middle East, no? Ngayon, kung bago pa lang sa aking channel, please wag mo munang kalimutang mag-like and subscribe sa ating YouTube channel bago tayo mag-umpisa. And also, please paki-subscribe din kay Good News Philippines. Okay, no, sama-sama natin panoorin to mga kababayan. Grabe, mga F-22 fighter ng Amerika nasa Pilipinas na. Dumating sa Pilipinas ang 4 na F-22 Raptor, 5th generation stealth fighter jet ng Amerika. Kasama nito ang nasa 70 mga miyembro ng US Air Force. Noong 8 ng Abril taong kasalukuyan Miyerkules, bilang bahagi ng exercise Scope Thunder 26-1, isinagawa ang joint formation flight sa Impapoy Dambasa Air Base sa Florida Blanca, Pampanga. Ang Scope Thunder 26-1 ay nagsimula noong ika-6 hanggang ika-17 ng Abril taong kasalukuyan. Ito ay upang palakasin ng Pilipinas at Amerika ang kanilang kahusayan sa air defense ng magkasama. Balitang Middle East naman tayo mga... Yun ang tingnan naman mga kababayan ha. F-22 Raptor ng matitinding jet fighter ng Amerika. Nagsasanay ngayon sa Pilipinas. Pag hindi pa natakot to itong mga Chekwa na to, ewan na lang natin. Mga kabayan, sa takot ng Iran na masira ang kanilang mga mahalagang infrastruktura, ipinakalat ng Iran military ang mga sibilyan sa mga tulay at power plant. Isang pagpapakita ng kahinaan ng Iran military dahil sa nagtatago ang mga ito sa likod ng mga sibilyan. Desperado na ang IRGC dahil hindi nila kayang pigilan ang lakas ng puwersa ng Israel at Amerika. Magandang balita naman mga kabayan, Amerika at Iran leaders nagkasundo sa 2 linggong tigil puto. Tignan nyo naman ha. Natakot ang Iran ha. Tingnan naman mga ultimo mga sibilyan mga sibilyan ginagamit na nila para pangharang, para hindi sila bombahin ng ng Israel at Amerika. ganyan kadesperado na, ganyan katakot na ang Iran. Ewan natin ba't hindi sumusuko pa. Dapat sumuko na sila. Habang pinaplansya nito ang mga pag-uusap at negosasyon para sa tuluyang pangmatagalang ceasefire. Nakatanggap na rin ang kumpirmasyon si President Trump na marami ng mga barkong naglalaman ng langis at gas ang nakatawid palabas ng Strait of Hormuz. Bilang patunay, sa Pilipinas, magkakaroon na ng rollback sa diesel at gasolina sa susunod na linggo. Sure. Well, with respect to the first reporting out of Iranian state media, the president was... Wow, magandang balita to mga kababayan ha. Ang Strait of Hormuz pinayagan na ng Iran ang mga oil tanker na dumaan. Ewan natin kung may may payola o kung may bayad yun. Ayun ang tanong, ayun ang abangan nating balita. Was made aware of those reports before I came to the podium. That is completely unacceptable. And again, this is a case of what they're saying publicly is different privately. We have seen an uptick of traffic in the Strait today, and I will reiterate the President's expectation and demand that the Strait of Hormuz is reopened immediately, quickly, and safely. That is his expectation. It has been relayed to him privately that is what's taking place, and these reports publicly are false. Sa mga nagsasabi namang panalo ang Iran laban sa Amerika, ito ang sagot ni U.S. Secretary of War Pete Hegseth. The previous Iranian Supreme Leader, dead. The Supreme National Security Council Secretary, dead. The Supreme Leader Office Advisor, dead. The Supreme Leader Military Office Chief, dead. The Defense Minister, no longer with us.
The IRGC commander, dead. The Armed Forces General Staff commander, dead. The intelligence minister, dead. The IRGC Navy commander, no longer here. The IRGC intel chief, dead. I skipped over a bunch and I could go on and on and on, to include the new so-called new supreme leader wounded and disfigured. Bilang paggalang sa Matindi, no? Tingnan naman, ha? Lahat tigok na sa Iran. Yung mga nagsasabi daw na na panalo ng Iran, ayun, sinabi ni Pete Hegseth ng Amerika na paano magiging panalo ang Iran? Puro patay lahat ng leader nila. 2 linggong ceasefire deal ng Amerika at Iran, Israel nagpahayag na hindi ito gagawa ng anumang pag-atake sa Iran. Pero sa Lebanon, ibinuhos ng Israel ang lakas nito upang tuluyang paralisahin at wasakin ang natitirang puwersa ng Hezbollah. Nagliparan ang mga armadong fighter jets ng Israel upang maglunsad ng maraming mga GBU-31, isang 2,000-pound GPS-guided bomb sa iba't ibang military targets sa Lebanon. Ayon sa Iran, gusto nilang bawiin ang 2-week ceasefire deal sa Amerika dahil kabilang daw sa kanilang negosasyon ang tigil putukan sa Lebanon. Pero ayon sa Amerika, walang ganong mga kondisyon o dilman ang napagkasunduan. Israel Air Force tuloy-tuloy lang ang pagbomba sa mga lokasyon ng Hezbollah. Tingnan naman, hindi pa aawat ang Israel pagdating sa Lebanon, Kasi itong Lebanon, itong mga Hezbollah, dyan nakatira itong mga Hezbollah. So talagang bubombahin talaga sila. Hindi kasama sa ceasefire Hindi kasama sa ceasefire ng Iran at Amerika ang Lebanon. Kaya diretso labanan. Tutugisin talaga ng Israel ang mga Hezbollah. Para naman kay Prime Minister Netanyahu, mahina na ang puwersa ng Iran. Pero palakas naman ang puwersa ng Israel. Meron pang natitirang mga target ang Israel sa Iran at nakahanda ito anumang oras upang wasakin ang mga ito sa oras na muling sumiklab ang digmaan sa gitnang silangan. Inihayag Matindi talaga, no? Malupit ang Israel, Pangmatagalang digmaan. Nakaready talaga sila. Matindi talaga. Kaya, ewan na lang natin, kung di pa sumuko ang Iran. naman ni President Trump sa kanyang social media na mananatiling nakastandby ang mga gamit pandigma ng Amerika sa gitnang silangan hanggat magkakaroon ng totoong tigil putukan, isang pahiwatig na hindi patapos ang digmaan. Kapag nagkamali ang Iran at nagkukunwari lamang, handa ang Amerika at Israel na muling maglunsad ng opensiba laban sa Iran. Para naman sa Vice Presidente ng Amerika, wag na wag magkakamali ang Iran na paglaruan at magsinungaling sa Amerika sa kasalukuyang 2 linggong tigil putukan dahil hindi magdadala
Dalawang isip ang Amerika na muling sasalakayin ang Iran kung kinakailangan. That is what he has told us to make progress. He has told us to negotiate in good faith, and I think if they negotiate in good faith, we will be able to find a deal. But that's a big if, and ultimately it's up to the Iranians how they negotiate. I hope they make the right decision.